Kasi mga kapatid, naalala ko tuloy si Bishop. Kasi yan ang laging nakakatanda. Naiyak tuloy ako. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat mga kapatid sa hali or hapon na ito. Muli tayo narito upang, hallelujah, ating pong damhin or before pray ang ating 7 dash saying, amen, hallelujah. Ang aking mga kapatid ay thirst. Or 8 years? Or 8 hours? 8 hours. Praise God. Sinasabi sa sabi diyan, hindi ka panaharap. After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Praise God. Hallelujah. Konting kaalaman lang mga kapatid. Ang sabi dito, hallelujah, the heavy words of I thirst is chama ani. The word chama translate to thirst or thirsty, while ani means I. So that's why the word I thirst is chama ani in Hebrew words. Praise God, hallelujah. Na makikita natin yung ano yung significant in the word I thirst. Praise God, hallelujah. Bakit ba nauuhaw ang ating mahal na Panginoon? Praise God. Question is, why, where, how, and when our Lord Jesus Christ become thirsty? Praise God. Una, why? Bakit? Bakit nauuhaw ang ating mahal na Panginoon? Amen. Praise God. Where? Saan? Saan man tayo nagkulang? Bakit nauuhaw ang ating mahal na Panginoon? And how? Paano? Paano tayo? Paano tayo sa harap ng ating mahal na Panginoon? Paano nauuhaw ang ating mahal na Panginoon? And the last one, hallelujah, when? Which is what is when? Kailan? Kailan ba tayo lagi dito sa ating church? Praise God. At sabi dito, hallelujah, in my soul, in love, praise God, hallelujah, in prayer, in fasting, and in church. Amen. Praise God. Doon sa mga bagay na yun, nauuhaw ang ating mahal ng Panginoon. Maybe in our soul, kulang tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Maybe love, nagkulang tayo sa pagmamahal sa ating mahal sa Panginoon. Amen. Maybe prayer and fasting. Praise God. Gabi mga kapatid. Narito tayo. Same places na narito. The prayer and fasting mga kapatid, di ba? Kung sabi nga ni mahal ng pastora, why don't we do it again? Every Thursday or every Friday. Not just because, hallelujah, na Simana Santa kaya natin ginagawa. No. Praise God. Praise God. Kung sabi ng ating mahal ng pastora, gawin uli natin ito. Why? Because dahil bakit nauuhaw ang ating mahal ng Panginoon? Sa pagmamahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa church, kailan ba tayo naging narito sa church mga kapatid? Kung Sunday lang ba? Praise God. Hindi ba pwedeng minsan Thursday dahil may Bible study? Hindi ba minsan overnight prayer or fasting and prayer every Friday? Kung meron ba? Praise God. Or hindi ba pwedeng youth service? Dahil meron tayong gathering sa mga youth, praise God. Or Sunday service lang, Sunday evening lang mga kapatid. Minsan nga, Sunday school, minsan mga kapatid, same place, di ba? Nakakalimutan pa natin, amen, praise God. Hallelujah. Sabi dito, a simple statement of physical thirst, but also a symbol of spiritual suffering in the thirst of justice and salvation. So it means it's not a simple statement that God say, I'm thirst. Amen. They have two thirsts, mga kapatid. The spiritual thirst and the physical thirst. Amen. Ano ba yung physical thirst? Kung itutuloy natin sa verse 29, now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar and put it upon the soap and put it on his mouth. That is a physical thirst. Akala ng sundalo, ang Panginoon
ay nanguhaw literally. Amen. Hindi sa tumitingnan spiritually. Ano yung spiritual thirst? Basahin natin sa Psalm 63 verse 1. Eto, yung pagkauhaw ni David. Hallelujah! Ang sabi, Psalms David that it was in the wilderness of Judah, O God, Thou art my God. Early I will seek Thee, my soul thirstieth for Thee. My flesh longing for Thee in the dry, in the thirsty land, burn no water is it. Ano ba yung dry land na yan, mga kapatid? Which is our soul. Nagdadry ang ating puso. Diba sabi sa 1 Corinthians, knowing not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in us. But why is dry? Bakit dry? So that's why David, humans, ayaw na, hallelujah, na maturasti siya sa ating mahal na Panginoon. And that is the spiritual thirst. Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, kung nalulongin tayo, praise God, kagaya ng mga youth na nagsalita dito kanina. Hallelujah. Puro invitation, puro encouragement. That's good. Dahil yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang sabi dito. Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid, na you are my God. Earnestly I seek you. I thirst you. Sabi sa 63 mga kapatid, your whole being long for you in a dry and fresh land where there is no water. Praise God. Hallelujah. Napakahirap mga kapatid. Nakatayo maglilingkod. Hallelujah. That we don't know water. Talagang matuthirst tayo. Praise God. And what is no water? Wala tayong kaalaman sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga dito, it is also an invitation. What is thirst? It is also an invitation for humanity to offer their love and acceptance to God. Praise God. So, I thirst, it means invitation. Ano ba yung invitation sa Tagalog, mga kapatid? Pagkayan. Paanyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya siya nakumpog dahil mga kapatid, magsilapit kayo. It is spiritual thirst. Namuha ang Panginoon sa pagmamahal. Hallelujah. Namuha ang Panginoon, hallelujah, sa prayer and fasting na nakakalimutan na natin. Namuha ang Panginoon sa ating soul. Hallelujah. Namuha ang Panginoon that we are always present in our church. While the activities, hallelujah, sa lahat ng mga gagawin natin mga kapatid, lagi natin i-care out sa ating mahal na Panginoon. And mga kapatid, praise God, hallelujah. Na ngayon, araw na ito, we're not competing in the other denomination church, but we are only feel or sineselebrate lang natin, mga kapatid, yung ginawa ng ating mahal na Panginoon. Kung bakit tayo naligtas, kung bakit tayo magkakasama dito, dahil sa krus ng Kalbaryo. Anong sabi ni Brother Carlo, diba? Praise God, mga kapatid. God will never forsake me. Talaga bang pinorsake ng Panginoon or kinalimutan na tayo ng mahal na Panginoon? O dahil naumuhaw ang Panginoon sa atin. Kaya alam mo, tinugayahan ka na ng ating mahal na Panginoon. Ang Panginoon, He always invite. Laging nagbibigay ng kaanyaya sa atin na lumapit kayo, hali kayo, praise God. Open arms po kayong yayapapin. Open arms po kayong tatanggapin. Hallelujah! Sa aking church. Amen. Kaya maraming salamat sa mga newcomers na nakakarinig sa salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang salitahan ko sa buwan. Amen. Ang salitahan ko sa glory and papa. Hallelujah. Na namumol sa atin like a father's son. Na minumol tayo ng ating mahal na Panginoon. Ayon sa kanyang kawapis. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. At
narito po ang pang-anim na salita na sinalita ng Panginoon habang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. It is finished. So, praise God. Hindi ka lang. Praise God. Ang sabi dyan ay, it is finished. Sige, basahin po natin ang John 30 and 19 to 30. When Jesus therefore had received this is 29, right? 30 siya. So when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished, and he bowed his head and gave up the ghost. Sa Tagalog po, ang sabi dyan, nang matanggap na ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kanyang ulo, at nalagot ang kanyang hininga. Amen. Ang Lord po ang magpala sa kanyang masalita. Praise God. Ang sabi nga dyan ay, yung word na it is finished, kung sa Greek term daw ay tetelestai. So, isang word lang siya sa Greek. Kung itatagalog natin, ang sabi dyan ay naganap na. So, hindi porket sinabi ni Lord, o hindi porket sinabi ni Jesus Christ na naganap na, o tapos na, hindi ibig sabihin na wala na, no? Hanggang doon na lang. Ang sabi doon, every time na may matatapos tayo project, it means may panibago ulit tayo project. Amen? Kung meron tayong pinapatayong mansyon, sino ba nagpapatayo dito ng mansyon? Sister din, alam ko, nagpapatayo yan ng mansyon. No? Pero kapag hinand-over na po sa inyo ng contractor ninyo o ng engineer ninyo ang blueprint ng bahay ninyo, may nakatatak na complete na. Diba? So it means natapos ang mansyon mo, ngunit ikaw na may-ari ay panibagong buhay ang mangyayari doon sa loob ng mansyon. So ganun din po yung senaryo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po agad sinabi ni Jesus Christ na naganap na ay wala ng kasunod. But it is a declaration of victory para po sa atin. Amen. So, makikita mo na amazing talaga si Lord. Diba? Sa dinami ng nadanasan niya, na hirap, nandoon pa rin yung part na meron pa palang pagpupuni na magaganap. No? Sa kabila ng tayo ay dumaan sa napakahirap na bagay, sa maraming pagsubok sa buhay, meron pala dapat tayong ipagbuli. No? Sabi nga palagi, kung meron mang baha, meron mang ulan, ngunit nakikita natin palagi yung rainbow. So, ibig sabihin, lagi meron pa bagong umaga, no, na ibinibigay sa ating Panginoon. Ang sabi po doon, it means na completed, fulfilled, and perfected. Yung po palang it is finished ay kabuuan na kumpleto na siya. No? Fulfilled. So, ibig sabihin kung ano yung sinabi sa Old Testament ng mga propeta, ngayon ang kabuuan ng mga sinabi nila. No? At ang sabi doon ay perfect. Lahat ng mga binanggit ng mga propeta noon sa Old Testament, sa Isaiah, sa Psalms, yan, ay perfect yung pagkakagawa ngayon, no, ng Panginoong Jesucristo. So, ang sabi nga meron bang ano daw sa mga ginagawa? Ang sabi ni Brother Carlo ay nagkaroon ng mga pag-iisip ang mga ibang tao, no? Nagkaroon ng mga 3 or 2, ganyan. Pero ang sabi doon ay perfect yung pagkakagawa ng mga promises ng Panginoon at yung mga law ng Panginoon ay napulfil lahat yon nung dinanas ng Panginoon ang hirap sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. One thing that we must realize is that this was not a statement of defeat.
ay defeated si Lord sa mga nangyari. Akala ni Satan ay defeated tayo sa pagkakawala ng Mesyas na dumating. Pero yun pala ang victory para sa atin. Amen? Ang sabi dito, He said, it is finished. Other words, the task is completed. Bino nyo, ang Panginoon ang nagsabi ng task para kay Jesus Christ. Kung si Pastora ang nagsabi ng task sa akin at napagod tayo, ano sabihin natin? Teka muna, mamaya ko naharapin si Pastora, tulog-tulog muna ako. No? Kasi napagod tayo. Pero si Lord, si Jesus Christ ay dire-diretso po. Yung kanyang ginawa, sabi ko nga, kahapon, init, tapos ko piniglig. Sabi ko, ito yung panahon na naghihirap si Lord. Dala-dala niya yung krus kasi nakikita natin sa palabas, iinit, lalabas yung araw, tapos lalabas naman yung cloud, ganyan. At sabi rin ni Sister Lanumina, bakit ito yung panahon na pinahirapan pa si Jesus Christ? Ang init ng panahon. Sabi niya, bakit ganito at napakainit? Sana sa ibang panahon na lang daw. No? Pero sabi nga yun yung mga itinalaga kay Kristo Hindi natin yung pwedeng pigilan. Okay, it was a statement of victory. Jesus Christ took on the role of a servant. Naging servant po natin si Jesus Christ, na dapat tayo yon gagawa, na pag-utusan pa ng Panginoon ang kanyang buktong na anak, no? Na ikaw na ang gumawa nito kasi hindi naman ito gagawin ni Sister Nicole. Diba? Jesus Christ, ikaw na ang gumawa nito kasi hindi ito gagawin ni Brother Jim. So, para po tayo ay ma-relax sa ating mga habang tayo ay nandito, si Jesus Christ na po ang gumawa ng mga bagay na iyon. So, servant po si Jesus Christ. And He came and completed the task, His master task, that took tremendous pain and difficulty. No, kung iisipin nga natin, napakahirap, no, tremendous. No, ang pagkaka-describe dito, difficult talaga. It was tremendous accomplishment that brings wonderful benefits to you and para sa akin. So, ano po ba yung mga benefits ng mga nangyari sa krus ng Kalbaryo? No? Tayo po ay nalitin. Diba? Yung kasalanan natin ay kinuha ng Panginoon. Sabi nga we are paid in full. Kung may pagkakautang man, kung tayo ay may pagkakautang sa bangko at meron someone na nag-pay nun, wow, paid off lahat. Praise God. Amen. Paid in full tayo, mga kapatid. Ang sabi dito, the debt has been fully paid. It is finished. The picture is completed in excellent word when Jesus came. He completed the Old Testament picture of Christ to come. He completed the picture and turned the lights on. Wow. So, yung picture ng Old Testament na dinidescribe na si Jesus Christ ay ganito na hindi natin ma-describe, no? Yung kanyang mukha doon sa pain na nararamdaman niya o mararamdaman niya after po ng mga nangyari doon pa lang sa krus ng Kalbaryo at sinabi niya it is finished, ibig sabihin na lights on na. Nagkaroon na ng liwanag, no? Makikita na natin na ang mukha ng Panginoon ay nagliwanag na. Bakit? Hindi po porket na ang sabi doon ay nalamutan na ng hininga. Hindi po ba? Hindi yung kayok ang kanyang ulo. Hindi yung ibig sabihin na ayaw niya na or give up na si Lord or give up na si Jesus Christ. No? Kundi sign po yun na nire-respect niya ang Ama. At dahil na-accomplish niya yung task na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Amen. Amen. So, ang sabi dito, from Song of Solomon 5:16, He is altogether lovely. Wow.
Solomon's 5:10, Jesus is the chiefest of 10,000. No equal among men, conceived of the Holy Spirit, born of a virgin. Yun. So, narinig natin yun kay Hannah. No? Ang sabi doon, a earthly woman or an earthly mother and a heavenly father, among friends, a friend that is sticketh closer than a brother. Praise God. So, sino po ba ang kapatid mo na pwedeng umako ng kasalanan mo? Diba? Si Lord lang. Si Lord lang yung friend natin. Jesus gave His all. He left the beauty of heaven and came to earth. Amen. So, ang sarap na ng buhay niya dun eh. Ang sabi nga ni Brother Gil, doon ay perfect place, paradise. No? Full of diamonds, full of gold, silver, I'm sure Amen. wala doon bronze. Diba? Lahat ng mga stone ay nandoon. Perfect na, nandoon na siya sa throne ni Lord. Pero bakit pa siya pumarito para maghirap, no? Para po sa atin. Diba? He wore a crown of thorns so we could wear a crown of life. Amen. So, yung bawat tinig na nilagay sa kanyang ulo. Diba? Sabi ko nga dati sa mga youth, yung mga nails na yon o yung mga tusok-tusok na yon ay napakahaba at maliit ang pagkaka-round ng thorns na isiniksik talaga. Kumuha pa ng lubid para idiin, i-push down yung thorns doon sa kanyang ulo. So, imagine natin. Pero, ginawa niya yon para magkaroon tayo ng crown of life. So, amazing talaga si God. He walked up Calvary's road. Imagine natin yung Calvary's road. Bato-bato yun, I'm sure. Kasi paakyat siya ng bundok. Ngayon na lang, ginagawang patag ang bundok. No? Ng mga nakakabili ng mga subdivision na yan. Pero imagine niyo po, at nasa Middle East pa, na puro buhangin at bundok na bato-bato, yung road nila noon, ayan. Ang sabi dito, so we could walk on the streets of gold. Ninais niyang lumakad sa mga bato, mabatong daanan, papunta doon sa Calvary, para daw po tayo ay magkaroon ng chance lumakad sa pure of gold na streets. Amazing talaga. He was crucified on a cross and died so that we might live. Amen. So, ang binigay niya sa atin ay priceless. Priceless na everlasting life. Hinayaan niya na ang buhay niya ay malulutan siya ng hininga doon sa krus ng Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng buhay. Amen. He was treated unjustly so we could be justified. So kaya natin humarap sa ibang tao na may identity tayo ni Christ. Amen. Amen. Dahil tinanggal na yun ng Panginoon. Ang pagiging mahiyain ay tinanggal ni Lord. Amen. Kung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, i-justify natin ang pagiging Kristiyano natin, mga kapatid. He went to hell so we could go to heaven. Amen? Ang sarap pakinggan. No? Ang sabi dito, no comparison. When you see great men of the Bible using strength and weakness. Pero daw po, kapag si Lord ang nakikita natin, lahat ay strength ang nakikita natin. Kapag nakapokus ka kay Lord, lahat ay mabuti ang nakikita natin. No? Sabi dito, I find no fault in Him. May nakita po ba kayo kay Jesus Christ ng mali? During nagahayo siya? Di po ba? Wala. Sabi ng mga tao, bawal kang mangaral ng hindi Sabbath day. Ang kaligtasan po ba
ay for Sunday only? No? Kasi sinasabi natin na ang Sabbath day natin yung rest mo kay Lord. Diba? So hindi, walang bawal. Ang sabi dito, as you look at Jesus, there is a life that can never be copied. Amen. Kahit si Kristo lang po ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At noon ay nakita natin sa krus ng Kalbaryo, nung sinabi niyang naganap na, no, completed, no, perfected. So wala kang hahanapin. At yung word po na it is finished, ay word siya ngayon, word siya noon, word siya ngayon, at word siya magpakailanman. Amen. Bakit po? Kasi nangyari o nakuha natin yung victorious life mula noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. We are victory. Victorious tayo dahil si Lord ang nagbigay ng mga bagay na niya para sa atin. So, tandaan po natin na hindi po nagtatapos ang paglilingkod sa Panginoon. No? Kung si Lord ay naging servant, ilagay din po natin sa puso natin yung maging servant tayo ng Panginoon. Amen po? Amen. Baka sabi ko, nag-rapture na naiwan naman ako. Praise God. At yung sa akin po ay panghuli. Maraming salamat sa pagkakataon. Praise God na nagpulutan na mulit yung number 7. Siguro ay mga kapatid para sa akin. Kasi minaminis ko na rin tumayo sa akin. Ang sabi ko doon sa pang-pito, sabi sa Lucas 23:46, at Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito ay nalagot ang ilaw. Kung mapapansin nyo, doon sa sinunod na verse, ay nalagot na yung ilaw. At dito nalagot yung ilaw. Bakit? Magkaibang tao. Doon sa nakita nila, mga kapatid. Isang bagay, na kung tayo, sa tingin nyo mga kapatid, kanino ko yung mapipili? Tingnan natin yung panahon. Isipin natin tayo nandun, sa tingin nyo. At sabi nga, yung biglang nandito tayo ngayon sa panahon natin. Tingin nyo kanino yung mapipili? Sa tingin nyo lang. Siyempre sa pinagkakatiwalaan. Wala kayong ibang pagbibilinan kung hindi nyo pinagkakatiwalaan tayo. Ngayon, sabi sa... Hindi kasi ako marunong sa ganito mga sa totoo lang eh. Kaya sabi ko ngayon, saan ikaw ba maglagay doon? Sabi ko mga kay brother Carlo kanina, ang dala kong libro ay Pergamo. Mga old school pala. Sabi nito, kayo mong ilagak sa kanya ang lahat ng iyong kabalisahan, sapagat kayo'y ipagmamalasakit niya. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng iyong umuungay ay gumagala o mahanap ng masisila. Habang siya ay nakapako sa krus, pwede pakita yung picture. Habang siya ay nandun sa parte ng madilim na lugar ng kapatid. Alas 12 dumilim ang paligid. Bago siya nahiling ng nanangutan ng Biblia. Nasa madilim na paligid tayo. Lahat ng sinabi kanina habang sa iyo sa krus. Naranasan ko yung madilim na panahon. Sabi ni Brother Carmen, habang sa madilim tayo, nagtanong siya, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Pero sabi niya, hindi niya pala ang pinabayaan kasi may isang tao. Amen. Nung ako sa madilim na panahon, sabi nga ni Sister Lisa, tapos na eh. Pero hindi pa pala natapos dun eh. Bakit? Na-convert ako eh. Amen. Hallelujah.
Dahil na-convert ako, ipinagtagubilin ko ng aking espiritu sa ating mahal na Panginoon. Yung kasunod na verse. Nasa madilim tayo na panahon Kung babalikan natin. Sumatyo ba yan? Matthew 27, 3-5. Namagayon si Judas na nagkanulo sa kanya. Pagkakita siya nahapunan na, ay nagsisi. At isinauli at 30 butol na pila sa mga pangulong saserdote at sa pagkanta. Na sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa lukuban ng kasalanan. Natapat kanilang sinabi, ano sa amin? Di ko ang balat niyan. Kung napapansin nyo, tayo nandito, ay pinagtagubili na natin Espiritu sa Panginoon. Bakit? Nandito tayo Dahil kung hindi natin ipinagbili sa Panginoon ng Espiritu natin, wala tayo rito ngayon. Pero bakit mga kapatid, 12 sila, di ba? 12 talaga. Mayroong isang nagkano. Imbis na siya ay magsisi, lumapit at bumalik sa Panginoon, siya ay nagpikti. Habang tayo ay nasa Panginoon, sabi nga, araw-araw tayo nagkakasala nang hindi ikamamatay. Amen. Magsisi ka, Lord, patawarin mo ako, nakapagsalita akong di maganda. Lord, nakapag-isip ako ng di maganda. Nagsisi ka Pero, pag ikaw ay tumaliko, parang nalilipit. Ano sabi mo yun? Sabi ng mga tropa mo, ano pakialam ko sa'yo? Di ba? Pero dahil nandito sa loob, meron tayong pakialam sa isa't isa. Amen. Di mo mga kapatid? Meron tayong pakialam sa isa't isa. At sabi nga sa unang Samuel, isang halimbawa lang to. Mahaba to pero isang halimbawa lang. Sina Ama na isang general. Si Haring Saul, nung nagkaroon siya ng problema, nagpahanap siya ngayon. Ihanap mo ako ng isang mamuhula, o isang inkantado, o ano pa man. Imbis na bumalik sa Panginoon, kung halimbawa ako, nagkasala, naghanap ako ngayon ng, pare, hanap mo na ako ng Rigos, at ano lang tayo. Yung indoor na lugar na yun, ay lugar ng mga mangkukulam, lugar ng mga masasamang espiritu. Bakit doon siya pumunta? Dahil siya ay may pride. Pag sinabi ng pastora natin, tigilan niyo yan, dito nga ako pumunta. May karapos dito Hindi. Lumayo ka Nandun ka sa indoor ngayon. Meron akong narinig na karangulin ko na bumubulong. Sabi niya, parang bumubulong kayo dyan. Parang nagreklamo. Sa turo yata ay na, o baka may mga bumubulong-bulong ka dyan. Diba? Kasi sa bahay, mga kapatid, minsan gumagana naman, espiritu ng kasipagan, sabihan mo sila. Hindi ka tatakbo, nakumas ng plato. Tawagin natin yung mga magagandang bagay, huwag yung masama. Amen. Huwag tayo pumunta sa indoor. Amen. Yung indoor na yung lugar ng mga mamasasamang espiritu. At isang halimbawa pa rin mga kapatid sa unang Samuel. Itong si Naaman ay isang general. At nagkaroon siya ng hipon. Sabi sa hari ng Syria, ganito gawin natin. Nung pumunta siya noon, gumawa siya ng sulat para sa hari ng Israel. Meron akong tao, sabi niya. Si ganito. Ngayon, kunyari ako yung tao, si Brother Jim yung pumunta sa akin. Kasi meron siyang kito. Sir, pumunta po kayo sa ilog ng Urdan at maligo kayo ng 7 beses ng uglog kayo. Ano? Giniro na ako! Utusan mo ako! Isa ka lang lupon. Yung ilog ng Jordan, kung mapapansin nyo,
basin siya ng lahat ng tubig. Hindi na lang ako, maliligoon pa ako ron. Ano ka ba? Ang akala niya, ipapipray agad siya. Nilay niya. Pero hindi. Pumunta ka sa ilog ng Jordan at lumuplog ka ng 7 beses. Ginawa niya? Ginawa niya. Bagamat siya ay hiniral, meron siyang espiritu ng Panginoon pa rin. Nagpakumbaba pa rin siya. Amen. Lumuplog siya at gumaling. Kaya kung tayo masasaway dito, huwag minsan po natin sabihin, check siya, ang pag-anaaralan eh. Hindi ganun. Diba? Kasi pinagtagubilin na natin yung espiritu natin sa Panginoon. Baka sobra na ako mga kapatid, ha? Okay lang. Sabi nito nga sa 2 Kings, chapter 5. Wala natin ito, tumutulong kasi ako. Ay, ito na pala yung mga kapatid nyo kanina. Sa Psalms chapter 51, verse 10. Parang hindi ko mabasa ito, ha? Create me a clean heart, God. And renew the right spirit within me. Cast me not away. Huwag mong bawiin sa akin ang iyong santong espiritu. Praise God. Hindi Amen. tayo ako Diyos na malinis na puso. Ipinagtagubili na natin yung ating espiritu. Ang sabi ni David, huwag mong bawiin sa akin ang iyong santong espiritu. Bakit? Once na gumagawa ka na ng hindi magandang bagay, binawi na ng Lord ang iyong santong espiritu. Bakit? Wala na eh. Tapos na yung panahon ko eh. Binawi na eh. Pero, may pero doon. Hindi mo kinamatayan at muli kang nakabalik. Yung espiritu ng Diyos nandyan lang sa puso. Praise the Lord. Kahit yung mga pusakan na kriminal sa kulungan, sobrang sasamahan, pero mayroon niyang espiritu ng Diyos. Bakit? Nung pumatak ang lupa sa lupa, yung dugo ng Panginoon, lumugasan ng kasalanan. Hallelujah. Kahit ikaw pinakapos sa kanila kriminal, mayroon kang espiritu ng Diyos. Bakit sila nakukumpir? May nagtutugtugan doon. Umuusbong yung espiritu na mayroong karoon na kunti. Umuusbong yun. Hanggang sa nagpapatutong na sila. Pero kung isa kang mamamatay tao, nagpapatutong ka na. Bakit? Yung espiritu, nung pagpatak ng dugo ng Panginoon sa lupa, sabi niya, tapos na. Naligtas ko na kayo lahat. Lahat na ng tao nandiyan sa labas, mayroong espiritu ng Diyos yan. Praise God. Once na nakarinig na salita ng Diyos yan, uus mo. Natataliman kami. Kung noon nahihiya ka kumanta dito, kumanta ka na. Bakit? Connected ka na sa Diyos. Yung espiritu ng Panginoon. Ngayon, nagtagugilin tayo sa Diyos eh. Diba? Sino nangangalaga ngayon sa atin? Pastora, Patma, sinilang to. Once na sinabi niya, "Oy brother, punta ka doon sa Bible study. Utusan mo ako." Hindi naman din sabihin, pero nandun ko sa ito. Praise the Lord. Di ba? Isa nangyayari, di ba? Sa bahay. Pag siya plano, baka ko lang po. Di ba nga ako mag-iintin? Di ba? Praise God. Pag pinagbili na natin yung espiritu natin sa Panginoon, at mayroong nanangalaga, kailangan magpasakot tayo. Sabi nga ni Sterilisa, hindi pa natatapos ko yun eh. Di ba sa Brother Jim, Lord, tapos na ako magkapulis. Bigyan mo ako ng trabaho. Kung hindi nag-a-apply, yung bigyan siya, hindi naman nag-a-apply eh. Kailangan mag-apply ka. Di ba? Kailangan mag-apply ka. Lord, bigyan mo ako ng trabaho, nakahiga sa bahay. Hindi ka bibigyan. Hindi ka nakakulik doon sa applyan, huwag ka nagkumulik ka. Kung tumawag ka, boss, pwede ba mag-apply dyan? Hallelujah. Kailangan kumulik tayo. Amen. Once na, kapag ko ulit, tapos na. Doon sa picture,
nahihirapan, alas 9 ng umaga. Ano oras na namatay? Alas 3 na po, 6 na oras. Sobrang hirap. Sa part na pinakamadilim, ano sabi niya? Lord, bakit mo ako pinabayaan? Lord, nauuhaw ako. Sa madilim na bahagi ng buhay natin, kailangan maisip natin na uuhaw tayo sa salita ng Diyos. Sa madilim na bahagi ng buhay natin, naisip natin na ikuling yung Espiritu natin sa Diyos. Amen. Praise God. Dahil nangyari. Natapos na eh. Kailangan mangyari yung nangyari sa Panginoon. Espiritual na rin, sabi ng dati. Espiritual na tayo. Pagkakuha natin, espiritual na. Tapos na Panginoon eh. Ano ba gagawin natin ngayon? Tayo ang magpapatuloy sa ginawa niya para abutin silang lahat. Hallelujah. Hindi na mga kapatid, yung nakaraan na panahon na tayo ay wala rito. Nandun tayo sa malalaking repolto. Hindi mo ba? Kaya nga nung panahon, Papa, pare, lahat ng kasalanan ng mga tao, sa inyo sasabihin, tapos sasabihin sa akin, pag meron ako rito tali, may tumutunog. Pag pumasok ako doon, sa kabalan-banalan, at hindi na tumutunog yan, ihigay nyo na, bakit pinatay na ako ng Panginoon? Amen. Nung nabako sa cross, pagpatak ng dugo, inalis na yun. Amen. Wala nang harang. Okay na tayo sa Panginoon. Isang pambihirang pagkakataon na hindi na uulitin yung kanyang pagkapako sa cross. Amen. Tapos na eh. Hallelujah. Itong madilim na ito, wala na yan ngayon eh. Tapos na yan. Tapos na yan. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Biblia, yung mga nasa labas, Diyos ang umahatol. Sa loob, tayo ang mahatol. Pag may hindi maganda, di ba sinasabi ng pastora natin, huwag yung gawin yan. Tayo ang gumagawa ng paraan para laging nakakulit. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, salamat sa pagkakataon na nabigyan ako na muli makapagsalita. At isa na lang po, kung matutuloy po yung, kasi may namatay sa lupa. Na sabi, nag-chat ako doon sa, kasi kumbaga yung lugar na yun parang kingdom. Parang kingdom yun. Nag-chat ako doon sa asawa kung pwede mag-Bible study. Wala pang confirmation ko. Pakita natin na yung kingdom ay natin pasukin. Bakit? Iba ng panahon. Hindi para kumonsulta doon, kundi para bigyan sila ng pagkakataon kung paano Amen. naligtas ng Panginoon ng salita. At ang lahat ng kapurihan ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Tumayo nga muna tayo mga kapatid. Palagpagan natin ang ating Makaupo na kayo. Praise God. Wala akong masabi sa halos talagang pwede na kayo. Pwede na kayong patawanan. Amen. Pwede nang kumupo ako at makinig sa inyo. Praise God. Napakaganda ng mga deliver na salita ng Panginoon. Praise God. At natutuwa ako na ang mga kabataan natin ay talagang natututo po sila. Praise God. So, marami pang pagkakataon na yung mga ating inaaral, ating naririnig, ito ay maisasagawa natin. Praise God. Huwag kayong mahiya dahil, yun nga, kinonect na tayo. Ang sabi ni Brother Andy, dapat kumonect na tayo.
kinunet na nga tayo. Praise God. Kaya wala kayo dapat nakahiya. Dito mga kapatid, sa unang wika, ang sabi dito, Father, forgive them, for they know that they know not what they do. Sa Lucas chapter 23 verse 34. Ito po ay salita ng pagpapatawad. Bakit? Bakit kailangan na sabihin ng Panginoon yun? Nakita natin na yung mga pinagaling niya, yung ginawaan niya ng himala. Pero nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, sila pa yung sumisigaw. Kinukutya siya. Lahat ng mga kabutihan ginawa ng Panginoong Jesus sa mga taong yun. Praise God. Diba? Ang sabi nga ng Biblia, pinakain niya. Hindi lang yung multitude na yun na 5,000, marami pa. Hindi lang yung mga pinagaling niya na mga nakatala, marami pa. Praise God. Ginawa niya ang langit at ang lupa. Ngunit mga kapatid, tayo ay nagtatamasa nito. Ngunit mga kapatid, tayo rin ang kumukutya. Kahit ngayon, ganun po ang nangyayari. Subukan mong mangaral sa labas, wala nang papansin. Ang salita ng Diyos ay hinahayaan nilang lumipas para sa kanila. Ngunit mga kapatid, sa atin, tayo ay napakapalad dahil ang salita ng Panginoon ay ating pinanghahawakan. Praise God. So ang sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Nandun nga yung sinabi kanina sa unang wika na ito ay salita ng mayroong pag-ibig. Kung titingnan natin mula sa unang wika hanggang sa huli, ito ay nakapaloob lahat sa ilalim ng pag-ibig ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, doon sa mga sumisigaw, na ipako siya sa krus, ipako. Mga kapatid, hinihingi niya ng kapatawaran. Di ba tayo rin mga kapatid, ganito rin ang ginagawa natin? Kung minsan mga kapatid, kahit na anong buti na gagawin mo sa kapwa mo, huwag kang mag-expect na papalitan niya yan ng ganun kabuti. Hayaan mo ang Panginoon ang gumawa ng kabutihan sa atin. Sapagkat kung mag-expect ka sa tao, ikaw ay mabibigo lamang. Praise God. Hallelujah. So, sabi dito, ito mga kapatid ay nangyari dahil hindi sila nananampalataya. Hindi sila naniniwala na ang pinakot sa krus ay siyang tagapagligtas. Praise God. At sa pangalawa naman, ang sabi dito, today, you shall thou be with me in paradise. Ito po ay salita ng tiyak na pagliligtas. So, kaya kung gaano ka man makasalanan, singitin man ng kalawang ang iyong kasalanan, kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, ikaw ay may kapatawaran. Amen. Praise God. Hallelujah. Tandaan po natin yan. Ang sabi po dito sa Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sugat ikaligtas. Hindi po yung ginagawa ngayon ng mga tao na ang kanilang tinatawagan kapag sila ay may problema, kapag sila ay nagkasala, si Mama Mary. Wala na po ang papel ni Mama Mary. Hanggang dun lang, mga kapatid, sa krus na pinapanood niya ang Panginoong Jesus na ipinako sa krus. Praise God. So dito mga kapatid, ang sabi, Jesus speaks by request of a dying thief. Praise God. On this way to fulfilling Isaiah 53:5, He was wounded for our transgressions. Alam natin mga kapatid yan, at siya'y sinugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. And He was bruised because of our iniquities. The chastisement of our praise was upon Him,
and with His stripes, we are healed. Kaya mga kapatid, kahit sa Panginoon, meron tayong pag-asa. Praise God. Kung minsan mga kapatid, nandun na tayo sa dying time, pakiramdam natin na tayo ay mamamatay na. Minsan, ako naranasan ko yan. Parang, hindi na, ano na ba ang aking pakiramdam? Praise God. Pero mga kapatid, kung iisipin mo na si Jesus ay binigyan ka na ng kagalingan at yung masakit na nararamdaman mo, mga kapatid, ay pinagaling niya na. Ang kinin mo ang kagalingan, magaganap ito sa buhay mo. Ganun din, kahit nasa sa anong sama ng loob mo, anong sakit ng kalooban mo, mga kapatid, pinagaling na yan ng ating Panginoon. Itiwala mo na lamang sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Dahil ang lahat ng sakit na dinanas ng Panginoon, praise God, ay para sa atin. Alang-alang sa atin. Praise God. Sabi dito, referring to our spiritual condition, but now our sins are forgiven because He bore them on the cross. Praise God. So, napakasarap isipin na mayroong isang Kristo na tagapagligtas, na ginanap ang ating kaligtasan. Praise God. Binayaran niya ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Kung minsan mga kapatid, pag nagbabasa ako ng mga versikulong ganito, na konektado sa kamatayan ng Panginoon, mga kapatid, ako'y napinilabot at parang nag-iiba ang pakiramdam ko na para bang nakikita ko siya na nandiyan, nangyayari ang ating ginhawa, mga kapatid. Bumubuti ang kalagayan ko dahil sa Kanya. Praise God. Hallelujah. So, ang pangatlo naman mga kapatid, sabi dito, behold thy son, behold thy mother. Isang paraan mga kapatid, ng pagtuturo ng isang pagrespeto, paggalang sa ating mga magulang. At sabi nga kanina ng narinig natin, natupad na yung kautusan. Praise God. As sinasabi sa Exodus, chapter 12, verse 20, anong sinasabi? Igalang mo at mahalin ang iyong mga magulang upang humaba ang iyong buhay. Kaya sino mang anak na hindi marunong rumispeto sa magulang, wala siyang mabuting kahihinatnan. Praise God. At nangyayari yan mga kapatid, nagaganap yan ngayon. Makikita natin ang mga kabataan wala ng pagrespeto kahit sa mga nakatatanda. Praise God. Pero ang nagpapasalamat tayo dahil doon sa mga batang naaaralan ng salita ng Panginoon, nandoon yung paggalang. Praise God. Hallelujah. Kaya malaki ang katungkulan natin na tayo mga kapatid, lumabas tayo. Huwag tayo magtago sa ating mga lungga. But lumabas tayo at ipahayag ang salita ng Diyos, mga kapatid, kahit na sa mga mumunting bata, upang sila ay magkaroon ng pangunawa, upang sila ay lumaki na kahit papano mayroong aral ng Panginoon. Praise God. Alam naman natin ngayon mga kapatid sa kapanahonan natin, ang mga magulang halos wala ng panahon sa kanilang mga anak. Basta na iluwan na yung bata, tapos na. Ibibigay sa yaya. Puro trabaho ang nasa isip, puro kumita ng pera. Dahil ang sinasabi nila, gusto ko magkaroon ng magandang kinabukasan ng aking anak. Pero ano po ang nangyayari? Di ba? Minsan may mga anak na nakakapagtapos na ng pag-aaral, pero walang respeto sa magulang. Praise God. Malaki po ang katungkulan natin upang maibahagi natin ang salita ng Panginoon sa mga kabataan. Praise God. Hallelujah. So dito, ang sabi dito, siya ay nag-suffer ng ulat sa isang alipin. At tiningnan niya ang kanyang kaibigan, si John. At ipinagkatiwala niya ang kanyang nanay na si Mary. Praise God. Nanay niya sa laman.
So dito mga kapatid, dahil alam niya na iiwanan niya na ito. At pagkatapos mga kapatid, in-establish niya ang relationship ng pagiging adopted na nanay sa kanyang ina at adopted rin na anak sa kanyang kaibigan si John. Alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, nag-a-adapt tayo. Tingnan ninyo, sabi ko nga, ako, marami akong apo, marami akong anak, maraming nagtumatawag sa akin ng nanay, maraming nagmamano sa akin ng mga bata. Mga kapatid, bakit? Kasi nararamdaman nila yung affection mga kapatid at yung relasyon na ibinibuild up natin sa kanila. At tayong lahat mga kapatid, dito sa loob ng iglesia, mga kapatid, buhayin natin ang pagkakaroon ng relationship sa isa't isa. Praise God. Yung pag-iibigan. Yung tinatawag natin na sister. Yung tinatawag natin na brother. Ano sabi ng banal na kasulatan? Ituring ninyong magulang ang mga maputi na ang buhok. Praise God. At kayo naman, mga nakakatanda, ituring ninyong nakakabatang kapatid ang mga kabataan. Praise God. So, dapat mabuo o mabuild natin ang relationship na ito bilang isang pamilya. Praise God. Minsan, nakakalungkot. Nahihiya pa kayo sa akin. Minsan, pagka nabigyan na ako, parang, huwag kayong mahihiya. Batiin niyo naman ako. Minsan malayo pa kayo, ako ngiti-ngiti na, pero kayo, huwag naman. O, nanay niyo na ako. Ayan, mga anak ko na kayo lahat. Praise God. Hallelujah. So dito ang sumunod, my God, why thou hast forsaken me. Napakaganda ng pag-elaborate nito ni Brother Carlo. Praise God. Mga kapatid, ito nga ang minsan pinagtatanong. Pinabayaan ba? Pinabayaan ba ang Panginoon? Hindi po. Praise God. Bakit niya sinalita ito? Sapagkat ang kanyang laman, ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon na siya ay naghihirap. Hindi naghihirap yung pagka-Diyos, naghihirap yung laman. Ito ang dumadaing. Sabi nga ni Brother Carlo, di ba, naramdaman niya minsan ang ganitong feeling niya. Ganito rin tayo lahat. Bilang tao, minsan nararamdaman natin yan. Ngunit tandaan natin na hindi tayo kailanman pinabayaan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kung iisipin natin ano po ang sinasabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tayo yung sanlibutan na yun. Na ibinigay niya ang kanyang buntong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dapat abuti ng Panginoon. Yung pangako na yan ay kailangan panghawakan natin na tayo ay mayroong umiibig sa atin ng walang hanggan. Huwag ka man pansinin ng kahit sino, tandaan mo na may Diyos na pumapansin sa iyo. Praise God. Mabigo ka man. Tandaan natin, bilang tao, hindi siya ordinaryong tao. Siya ay extraordinary. Dahil siya ay anak ng Diyos. Dahil siya ay nilikha sa tiyan ni Mama Mary. O, sabihin na natin, kasi yun ang katawagan, para makilala ng lahat. Si Mary, praise God, doon nilikha ng Espiritu Santo ang laman ni Jesus Christ upang maging handog, maging hain para sa kasalanan. Wala na yung mga paghain. Wala na, natapos na yun. Doon sa lumang tipan, kung paano ang kasalanan ng tao ay mapatawad, nabanggit na kanina ni Elder Andy. Yung pare at yung papa o high priest kung tawagin. Kapag naghandog sila sa kasalanan, meron pong tali.
sa paa. At kung ito mga kapatid ay makapasok doon sa Holy of Holies at tinanggap ng Diyos yung kanilang hain, mga kapatid, napatawad ka ng kasalanan doon sa paghain na yon, sasayaw yung pari. Sasayaw yon at tutunog yung puliling. Baliktad yata. Pagka namatay pala yung pari, mga kapatid, na misay, tutunog yung puliling at hihilahin na lang yung pari palabas. Ibig sabihin, hindi ka napatawad. So mga kapatid, pero nung ang Panginoong Jesus ay napako sa cross at ginawa niya ang katubusan, mga kapatid, malaya na po tayong nakakalapit. Hindi na sa pamamagitan ng mga pari. Kundi, mga kapatid, tayo ay nakakapasok na sa kabanal-banalang dako ng Diyos. Praise God. Yung tinatawag na Holy of Holies. Ano yun, mga kapatid? Yung pagpupuri natin, yung pagpapasalamat natin, ilan na ngayon ang ating handog. Anong sabi ng Romans chapter 12 verse 1? Ihain natin ang ating katawan. Praise God. Na isang banal na hain na pinakahandog sa Panginoon. Praise God. So mga kapatid, kaya nga ingatan na natin ang ating mga sarili dahil ito na po ang ginagawa nating handog ngayon. At tayo ay may karapatan na. May karapatan na tayo dito na sumayaw, may karapatan na tayong sumigaw ng praise the Lord. Bakit may karapatan na tayong magpuri? Noon hindi. Noon mga kapatid, limitado tayo. Laging may pagitan. Kaya nga kahit na mga kapatid ang mga tao nung una, nandoon yung discrimination. O kahit ngayon mga kapatid, pag hindi Kristiyano, makikita natin yung discrimination. Praise God. Anong ibig sabihin nito? Pag ang katabi mo ay mayaman, mga kapatid, sa tingin pa lang niya, matutunaw ka na. Alaala ko si Bishop. Naalala ko ni Sister Eva, sabi ni Sister Eva, ito ang church na nagustuhan ko. Kasi nung sa mga churches na napuntahan ko, lagi akong pinapaupo sa unahan, parang special. Pero dito, mula nang dumating ako, may mga kaibigan akong nakakausap. Praise God. So bakit? Si Bishop, mga kapatid, hindi nagtatali ng tao. Praise God. Kahit sino ka, pag pumasok ka sa church, ikaw ay kanyang kaibigan. Dahil mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi nagtatali ng tao. Hallelujah. Kahit mayaman ka, kumukulan ka, kahit ano pa ang ranggo mo dyan, ano pa ang nakuha mo, kahit 10 pa ang diploma mo. Kahit wala kang pinag-aralan, itinataas ka ng Panginoon. Dahil sa karunungang pinagkakaloob niya sa iyo. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, ang sabi dito ay curse. Alam niyo mga kapatid, totoo nga ang Panginoon dahil sa sobrang init at sa hirap na kanyang dinanas. Pero nga kinauhawan niya ang pagmamahal ng kanyang iniibig. Praise God. Ngunit tandaan natin, hindi dapat nauhaw ang Panginoon dahil ang sabi nga niya doon sa babaeng Samaritana, ako ang tubig ng buhay. Ang sino man na nauuhaw ay humingi sa akin at mula sa kanyang belly ay dadaloy ang tubig ng buhay. Hindi dapat sila uhaw, pero nandoon bilang laman, bilang tao, sa pagkatao niya, mararanasan niya kung ano ang mararanasan natin. Praise God. Hallelujah. So, ano sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16? For without controversy, great is the mystery of godliness. Tao siya, pero yung godliness niya, yun yung misteryo na hindi nakikita ng mga tao na gusto magpapako sa kanya.
Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil tayo mga kapatid, nakita natin ang kanyang pagka-Diyos. Praise God. Yung kanyang manifestation bilang tao na unawaan natin. Praise God. At yung kanyang pagka-Diyos ay naintindihan natin, natanggap natin. Hallelujah. So mga kapatid, dyan, ang sabi, it is finished. Yan, nasabi na ito ni Sister Lisa, salita ng pagtatagumpay. Wow! Tapos na ako. O, nag-thesis ako. Wow! Tapos na ako. Ay, isang linggong wala akong tulog. Eto na. Tapos, nag-defense ka na. Ay, naku! Ayan, pumasa na ako. Ngayon, ay, graduate na ako. Nanay, o, ito na. Ito na yung program ko. Ito na yung diploma ko. O, nag-board na ako. Pasado pa. Mga kapatid, lahat ng mga bagay na yan, pag natutuhan natin, sobrang tuwa natin. Pero mga kapatid, dapat tayong matuwa na ang Panginoong Jesus ay nagtagumpay. Tinapos niya na lahat mga kapatid ng dapat tayo ang gumawa. Dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, alam niya pati na tayo mga kapatid, hindi natin kakayanin. Praise God. Hindi natin kakayanin ang parusa na nakalaan sa atin. Kaya mga kapatid, ginawa niya ang kaparusahan ito, inako niya. Naalaala ko yung sinasabi ng Bible habang siya ay nananalangin sa halaman ng Getsemani, mga kapatid, umagos ang luha niya, luha ng dugo. Ang pawis niya ay pawis ng dugo. At pagkatapos makita niya yung saro, mga kapatid, kulay dugo. At ang sabi niya, Panginoon, Ama, kung maaari, palagpasin mo ito sa akin. Pero, bandang huli, anong sabi niya? Dahil lumigan. Ang kalooban mo ang magaganap. Praise God. Kasi nakita niya yung bigat ng kanyang papasanin, yung bigat ng kanyang gagawin, yung hirap na dadanasin niya, nararamdaman niya sa kanyang puso, sa kanyang laman. Praise God. Kaya nga, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Nung nahawi na ang tabing, mga kapatid, nabiak ang kanyang puso sa hirap na kanyang dinanas. Praise God. Kung tayo ang gumawa ng mga bagay na ito, mga kapatid, hindi talaga natin kakayanin. Walang sino mang taong pwedeng gumawa. At isa pa, ang pinaka matindi, walang pwedeng makasalanan na magiging hain. Pero ang tao, lahat ay nagkasala. Ang sinasabi ng aklat ng Roma chapter 6 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. But praise the Lord, dahil ang kasalanan ito, ang kabutihan ng Diyos ay kinuha niya ang ating kasalanan. Praise the Lord. Hallelujah. So dito sa pinakahuli, mga kapatid, napakaganda ng elaboration din ni Brother Andy at yung kanyang mga example. Praise God. Makikita po natin dito, hallelujah. Praise God. Kasi hindi ako okay, sabi dito, Father, unto thy hands I commend my spirit. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, araw-araw, ihain natin ang ating buhay. Ilagay natin sa Kanya, sa Kanyang mga kamay. Pagising natin sa umaga, Lord, I commit everything into your hands. Myself, my life, my spirit. Hindi ka manalangin ng mahabang panalangin, ngunit italaga mo sa Kanya ang iyong buhay. Sapagkat mga kapatid, ano po ang sinasabi, trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding, according to Proverbs chapter 3:5
to 7. Mga kapatid, lahat ng gagawin natin, ilagay natin sa kamay ng Panginoon. Maging humble tayo, hindi natin kaya ang lahat. Praise God. Hallelujah. Dapat laging handa tayo sa anumang bagay na magagawa sa ating buhay. Dahil alam natin na mayroon tayong Diyos na pinaglilingkuran at dapat pagtiwalaan. Ang sabi dito, the Lord Jesus died as none died. Namatay daw ang Panginoon na hindi patay. Ano bang ibig sabihin mo nun? Ako nga, pinag-isipan ko ito mabuti. Namatay siya, ngunit hindi siya patay. Namatay yung kanyang laman, ngunit yung kanyang pagka-Diyos ay buhay. Praise God. Hallelujah. His life was not taken from Him, but rather He laid it down on Himself. Praise God. Kaya pagdating ng pangatlong araw, ano po ang naganap? Siya ay bumangon muli at muling nag-ibanghelyo mga kapatid. Tinuruan niya muli ang kanyang mga apostoles. At salamat mga kapatid sa pangyayaring yon, tayo rin. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 4, na sa kanyang pagkabuhay muli, kalakip nito, kapag tayo ay nabautismuhan, pag-ahon natin, kalakip nito, na tayo ay may buhay na walang hanggan. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon sa ating mga pagbubulay-bulay, araw-araw. Pag lagi natin iisipin na mahal tayo ng Diyos, anuman ang problema mo kapatid, anuman ang dinaranas mo sa buhay, makakakitil ka. At magpapasalamatan mo ang Diyos. At kung lagi mong pinapasalamatan ang Diyos, nandiyan sa'yo yan. Hindi ka niyan iniiwan. Tandaan mo yan. Kaya ingatan natin ang ating sarili, ingatan natin ang ating pananampalataya. Lubusin natin ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tumayo tayong lahat mga kapatid at tayo ay umawit ng mga awiting makalangit sa Panginoon. Hallelujah. To God be all the glory. Praise God. Hallelujah. Praise God. Bigay natin sa ating Panginoon. Ihandog natin ang ating buhay. Lord, praise God. Hallelujah. Alalahanin natin mga kapatid na sa pamamagitan ng kanyang magalakad. Praise God. Tayo ay pinagaling. Tayo ay binigyan ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. Yes, Lord. Hallelujah. Pagulay-gulayan po natin mga kapatid ang awiting ito. By His blood, we're washed clean. Now we have the victory. Our sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has
has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah.
Panginoon. At nakilala ka namin. O God, at ginawa mong pagliligtas sa sangkatauhan. Ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Na walang kapantay, Panginoon. God, hallelujah. Ito ay aming pinasasalamatan o Diyos. Ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Hallelujah. Nawa ay hindi ito makalimutan ng ibawat anak mo, Panginoon. Hallelujah. At nawa, maibalik, O God, hallelujah, sa iyong sinapupunan, Panginoon. Hallelujah. Ang mga tao, God, hallelujah, na nalalayo sa iyo. Kaya, Panginoon, hallelujah, ilalagay po namin sa iyong mga kamay, God, ang mga bagay na hindi namin kaya, Panginoon. Hallelujah, dahil ikaw ay extraordinary, Panginoon. Hallelujah. At ikaw ay makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. At ikaw, Panginoon, ang dapat namin pagkatiwalaan. Salamat, Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa hapong ito, na inalaala namin ang iyong ginawa. Hallelujah. Pagpalain mo ang iyong mga anak na narito, Panginoon. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Nilalagay ko po sa iyong mga kamay ang lahat ng ito mo. Anumang bagay, Panginoon, na gagawin ng iyong mga anak. Hallelujah. Pagkaingatan mo sila. Lord, pagkaingatan mo kaming lahat, O Diyos. Hallelujah. At ikaw ang maitataas at ikaw ang kikilalanin, Panginoon. At hindi ang aming sariling kagustuhan ang masusunod. Ngunit ang iyong kagustuhan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Hanapin na tayo nakatayo at tayo po ay darako sa ating communion. Nasa kanan dyan ba yung mga ushers natin? Praise God. Si Sister Gina, Sister Lisa, Sister Glenn. Ayun. So, hindi pwede si Sister Lisa. Si Sister Anna lang. Sabi si Sister Anna. Wala ka Sister. Kasi naman po na. Sister God, tulungan mo na lang sa akin. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, hindi na ba? Okay. Basahin ko lang yung versicle sa aklat ng Mateo. Praise God. Yan. 26. Alam niyo mga kapatid, medyo malaro na rin. Sabi ko dito, at samantalang sila ay nagsisikain, ay dumangkot si Jesus ng tinapay at pinagputol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo ito, ang aking katawan. Is that next verse 27. Is that dito ko na lang masahin ko. Sabi dito, at lumangkot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat niyan sapagkat ito ang ating dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. At
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Praise God. Hallelujah. Sa 1 Corinthians chapter 11. Tingnan natin. Hindi ko kasi naibigay. Praise God. Ang sabi dito, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat natanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay lumampot ng tinapay. At nang siya'y, ito po si Apostol Pablo, ay pinangaral na ito sa Corinto. At nang siya'y magkapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na magkahapon na sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Sa mga kapatid, yung ating ginagawa na pag-communion mga kapatid, ito po ay iinuutos ng Panginoon na gawin sa bawat pagtitipon, praise God, sa pag-alaala sa kanyang kamatayan. Na kung paano yung kanyang laman ay pinagputol-putol ng dahil sa atin. Praise God. At ganoon din yung kanyang dugo na nabuhos. At ito ay sumisimbolo ng saro. Kaya, mga kapatid, ang lahat ng magtitake ng communion ay manalangin muna tayo. Manalangin kayo sa inyong sarili na ang inyong pagtanggap nito ay kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kasi ang sabi dito, kaya kung ang sino man kumain ng tinapay, uminom ng saro ng Panginoon, na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. At sabi sa 28, dadapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Ito po nakikita natin dito ay isang sagrado mga kapatid. Hindi po ito basta rituals. Habang kinakain natin ang tinapay, o ustya kung tawagin, mga kapatid, isipin natin na ito ay ang katawan ng Panginoon. At habang iniinom naman natin ang saro, ilagay natin sa puso natin, sa isip natin, na ito yung banal na dugo ng Panginoon na kung saan binilis niya tayo at napatawad sa ating mga kasalanan. Praise God. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon na binibigyan mo kami ng lakas araw-araw. Hallelujah. Kaya Panginoon, sa oras na ito, sa aming pagtanggap ng communion, Panginoon, patawarin mo kami kung kami man ay may mga bagay na hindi mabuti sa aming puso. Mga pag-aalinlangan, O Diyos, na siyang minsan nagiging malaking kasalanan namin, O God. Hallelujah. Kaya kung meron man ito, Panginoon, hallelujah, linisin mo kami, God, at gawin mo kami karapat-dapat na tatanggap ng communion sa hapong ito. At magkaroon kami ng lakas sa pamamagitan ito, lakas at tibay ng pananampalataya. At sa pamamagitan din ito, hallelujah, ang sino mang mag-take Diyos ng communion na may karamdaman, aking dinadalangin ay unat mo sa Kanya ang iyong mapagpalang mga kamay at tanggapin ang kagalingan
Sa pangalan ni Jesus na tagang Nazaret. Hallelujah. Dahil ito, Panginoon, ay simbolo ng paglilinis ng Panginoon sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Meron na po ba ang lahat? Tayo po ay muling dumalangin. Panginoon, narito po ang tinapay na simbolo ng iyong laman. Panginoon, basbasan mo po ito. At sa oras na ito'y aming kainin, Panginoon, kami ay nawa ay magkaroon ng sapat na kalakasan, O Diyos. Hallelujah. At tibay, Panginoon. Hallelujah. Ng pananampalataya. At lalo ka naming mahalin, lalo ka naming, Panginoon. Hallelujah, sasambahin. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat sa pagbabasbas mo sa tinapay na ito sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po tayong tawagan po natin yung saro at itaas natin. Panginoon, narito po ang saro na simbolo ng iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo upang kami ay mapatawad, upang malinis kami. Ito ang ibinayad mo, Panginoon. Hallelujah! Sa aming mga kasalanan na kami sana, Panginoon. Hallelujah! Nasa kapahaman kami sa impyerno. Ngunit dahil sa iyong dakilang pag-ibig, hallelujah, hallelujah, sa iyong banal na dugo, Panginoon, narito kami, may buhay at sumasamba. Kaya basbasan mo ito, Panginoon, hallelujah, at hindi namin malilimutan kung ano ang iyong ginawa. Salamat po, Diyos. Pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Oh God. Lord Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Lord. Lananggan ko sa salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah sa kamutihan mo, Diyos. Napakaputi mo sa amin. Lord, hallelujah. Oh, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon. Sa tinatas namin, Panginoon. Hallelujah. Ang iglesia ko. At patuloy mong gabayan. Kung kahit na mag-alam sa pananampalataya ang bawat. Hallelujah. Lord, O God, salamat Panginoon. Hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah.
Praise God.